Magpapuri sa ating Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody shout hallelujah. Hallelujah! God is good. All the time! All the time. God is good! Amen. Sa Amen. oras na ito, kami po'y nagagalak na magpuri at manambahan sa ating Diyos na buhay. Amen. Tunay nga na nananabik ba ang ating mga puso na purihin ang ating Diyos? Amen. Kung ngayon marapat lang na ibigay po natin ang ating pinaka-the best na pagpupuri, pag-indak at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah! Hallelujah. Nananabik kaming magpuri sa iyo, Yahweh Shaddai, kaya sa iyo lamang namin ang aming mapapuri, ang aming pagsamba. Glory to Amen. God! Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen! Dakila ka, Panginoon, dito sa puso ko. Hindi na nagbabago, ikaw ay totoo. Sa
masarap magpuri sa ating Diyos. Basta Amen. ibigay lang natin ang Amen. pinaka-the Amen. best sa pagsamba sa ating Diyos. Praise the Amen. Lord. Kaya marapat lang nating ibalik yan sa ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Sa oras na ito, patuloy nating sambahin ang ating Diyos. Patuloy po nating itaas ang ating kamay at ipikit po muli natin ang ating mga mata. Tuning ayon po sa Psalm 38 verse 8, halos madurog na at ako'y malupi. Puso'y nagdurugo sa tindi ng sakit. Siya ang aking hangad, Yahweh. Iyong batid ang mga daing ko'y dinirinig. Tibok ng puso ko'y dinggin mo'y pagpalain. Amen. We praise you, Lord. Salamat, Yahweh Shaddai, sa araw na ito na muli kami nagkatipon sa dakong lugar na ito kami. Papurihan, Panginoon. Ama, sa mga oras na ito, patuloy kaming nagpapakumbaba na marapatin mo, Diyos, na papurihan ka. Tunoy ang itinitibok ng aming mga puso na ikay sambahin, Yahweh Shaddai. Sapagkat dakila ka sa lahat, Panginoon. Oh, we bless your name, Lord God. Salamat, Yahweh Shaddai, sa iyong pag-ibig. We praise you, Lord Jesus.
Lakan ko ang sumamba at magpuri sa'yo, Yahweh, Yahweh. Purihin ka sa bagong buhay ko. Purihin ka sa bagong buhay ko. Purihin ka sa bagong El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hands, you turned the sea into dry land. To the outcasts underneath, you are the God who really sees. And by your might you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Dakilang El Shaddai, purihin ka ngayon at magpakailanman. Purihin ang pangalan ng bugto mong anak na si Yesu Kristo ngayon at kailanman. Hallelujah. Through the ages you made it clear that the time of Christ was near. To the people could not see,
Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, maraming salamat sa biyaya muli ng buhay na kalamo sa amin at kalakasan at sa biyaya ng pagtitipon ngayon sa iyong banal na pangalan. Nasa aming pagtitipon, dakilang Diyos, patuloy po kaming dumadalangin na kami inyong samahan. Lukuban kami na iyong kapangyarihan sa dako pong ito at dalangin po namin, Ama naming nasa langit, na sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo, dalhin mo po sa amin ngayon ang mabuting balita na magpapalakas sa amin, magpapatatag ng aming pananampalataya. Mabuting balita na patuloy, Panginoong Hesus, ay magbibigay sa amin ng kapangyarihan upang kami ay sumunod sa iyong banal na kalooban. Salamat, dakilang Diyos naming nasa langit. Dinggin mo nawa ang dalangin ng bawat isang naparito at ipagkaloob sa ngalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa pagdating niya. Nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, linan ay iwas na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Tanging lakas at pag-asa, naririto sa tuwina, nakahandang tulungan ka. Hallelujah, lagi na siyang kasama sa hirap man at ginawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Purihin ang Panginoon. At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Mateo, Kabanata ay 14, simula talata 34 hanggang sa talata 36. Tumawid sila sa lawa at dumuong sa Genesaret. Nakilala si Jesus ng mga taga roon. Agad nilang ipinamalita sa buong palibot ng lupaing iyon ang pagdating ni Jesus. Kaya dinala nila sa kanya ang lahat ng may sakit.
hiniling nila sa kanya na ipahipo man lamang sa mga may sakit kahit ang laylayan ng kanyang kasuutan. At lahat ng makahipo nito ay gumaling. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Heso Kristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Purihin po natin ang Panginoon. Malakas na papuri para sa buhay at makapangyarihang Diyos. Hallelujah, glory to God. Ayan, sige po, pwede na po silang maupo. Isang mapagpala at magandang hapon po sa inyong lahat. Nakadalo ba kayo nung Sabado sa anniversary? Sino mga nakadalo? Ayan, okay. Yung iba hindi na po, Pero napanood nyo po ba? Ayan, subaybayan nyo po yun, panoorin nyo po, sapagkat ang lahat po noon na makapakinig, ang pagpapala po sa araw na yan, nung araw na yan ay patuloy ibubuhos po sa inyo ng ating dakilang El Shaddai. Amen? Ayan. At salamat sa ating dakilang Diyos, muli po na sa araw na ito, narito naman tayo sa pagdulog sa trono ng mahabaging Diyos upang ang kanyang salita ay patuloy po nating mapakinggan. Amen? Panatilihin lang nating laging bukas ang puso po natin sa aral ng Diyos. Amen? Dahil alam natin lahat ng kanyang nais iparating po sa atin ay daan para yung pagpapala na ito ng ipinangako ng Diyos ay malayang dumaloy sa buhay natin saan man tayo naroroon. Amen? At sa mabuting balita po na ating napakinggan, ang Panginoong Hesus ay dumating sa isang lugar at nung dumating siya sa lugar na iyon ay nakilala siya ng mga taga-roon. Nakilala siya ng mga taga-roon. At nung makilala ang ating Panginoong Kristo, ito po ay ipinamalita sa palibot. Amen? Ipinamalita doon sa palibot, mga kapatid, na para baga yung kanyang pagdating ay ipinagkalat. Ikinalat sa lahat. Amen. Ipinarating sa lahat. Dinala sa lahat. Ipinahayag sa lahat. Amen. Ang sabi ng ating Panginoong Kristo bago siya umakyat sa langit, sabi niya sa kanyang mga alagad, humayo kayo at ipangaral ang mabuting balita. Amen? Ipangaral ang mabuting balita. Yung kanila bang pagpapahayag nung sandali na yan, sa pagdating ng Panginoong Hesus sa lugar pong iyon, yun ba'y isang mabuting balita? Mabuting balita ba yung kanilang ginagawa na ikinakalat sa lahat ang pagdating ng Panginoong Hesus? Ipinaparating sa lahat ang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo? Mabuting balita ba iyon? Na tila baga nung sandali na yan, sa pamamagitan ng kanilang pagpapahayag sa lahat, na si Jesus dumating sa lugar na yon, tila baga na ang Jesus na ito o ang ating Panginoong Hesukristo nung sandaling iyan ay dinadala nila sa puso ng maraming tao. Amen? Dinadala nila sa puso po ng maraming tao ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Si Jesus ba'y para sa iyo'y isang mabuting balita nung dumating siya, yung kanyang salita ay dumating sa atin? Kung yan ay isang mabuting balita, dapat mo iyan ipagkalat. Dapat mo yan ikalat sa lahat dahil mabuti. Amen? Huwag mo lang ikalat kapag hindi mabuti. Isa lang ang mabuting dapat nating ikalat. Hindi yung buhay ng may buhay, kundi ang buhay ni Hesukristo na ating Panginoon. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayon mga kapatid, anong reaksyon ng mga tao nung dumating doon ang ating Hesukristo? Natakot ba sila? Lumayo ba sila sa ating Panginoong Hesukristo? Di ba hindi? Nung sandali na yan, nabuhayan sila ng loob. Amen? Yung mga may sakit, ang mga tao ay hindi lumayo, yung mga may sakit, dinala pa nila, inilapit nila sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Hindi sila lumayo, bagkus mga kapatid, yung mabuting balitang ito ay kanilang nilapitan.
Amen? Yung may dala ng mabuting balita na kanilang napakinggan ay kanilang pinuntahan. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil mabuting balita iyan, mga kapatid, kung yan ay mabuting balita, ibig sabihin niyan, magdudulot iyan sa atin ng mabuti. Amen. Magdudulot sa atin iyan ng mabuti. Kaya marami po yung minsan, mga kapatid, na nawawala na ng pag-asa, di po ba? Na kung saan ay nakakaranas na ng mga kapaguran sa buhay, sa mundo pong ito, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesukristo, na minsan, mga kapatid, ay nagkakaroon ng pag-asa, nabubuhayan ng loob dahil nakakapakinig ng mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Bakit niloob ng Diyos makapakinig ka ng mabuting balita? Dahil nais ng Diyos, saan man siya kamandako, nais ng Diyos saan man dako, mayroon siyang lingkod na magkakalat ng mabuting balita. Amen? Na magkakalat sa lahat ng mabuting balita. Amen? Sino yung lingkod niya na iyan? Yung mga tumanggap na ng mabuting balita. Sabihin mo nga sa katabi mo, sister, tinanggap mo na ba ang mabuting balita? Ano sagot niya? Sabihin, kamayan mo. Sabihin, congratulations, lingkod ka ng Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Glory to God. Amen? Lingkod ka ng Diyos na kung saan, doon po sa iyong mga mahal sa buhay, nais ng Diyos, mayroon magdadala sa kanila ng mabuting balita, sa iyong mga katrabaho, mayroon po magdadala ng mabuting balita, sa iyong mga kaibigan, may magdadala ng mabuting balita, amen? At ikaw iyan. Amen? Ikaw iyan na kung saan, tinanggap ang mabuting balita mula sa ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Kung ito po'y nagdudulot ng mabuting balita, mga kapatid, anong dapat mong gawin? Kung ang mabuting balita ay nagdudulot ng mabuti sa atin, mga kapatid, anong dapat mong gawin? Hindi tanggapin yung mabuting balitang iyan. Di ba? Kapag mabuting balita at magdudulot sa atin ng mabuti, baka sasabihin mo, kapatid, para sa akin yan. Akin iyan. Hindi ka papayag mapunta yan sa iba. Amen? Hahangarin mo na ang mabuting balitang iyan, sa iyo iyan maganap. Sa iyo iyan mangyari. Amen? Minsan, kinausap po ng anghel si Maria. At ang sabi ng anghel kay Maria ay ang ganito. Sa talata po, sa Ebanghelyo ni San Juan, kabanata po ay 1 at talata po ay 31, sinabi po yung ganito. Makinig ka. Makinig ka. Ibig sabihin, bakit sinasabi makinig ka? May mabuting balita ako sa iyo. Amen? May mabuting balita ako sa iyo. Kaya ang sabi niyan, makinig ka. Nakinig si Maria sa mabuting balitang iyon. Ang sabi po, makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Purihin po natin ang ating Panginoon. Yun ang mabuting balita. Na yung mabuting balitang iyon ay mayroong plano po ang ating Diyos at ang plano po ng Diyos po ay ang kanyang anak ay suguin sa daigdig na ito para po sa ating kaligtasan. Amen? At yung plano na yun ng Diyos, mga kapatid, na kung saan ang ating Panginoong Kristo ay kinakailangan, yung pinangakong Mesiyas ay kinakailangan maisilang sa daigdig na to, ipinarating niya kay Maria ang mabuting balitang iyon na siya ang gagamitin ng Diyos. Amen. Para maisakatuparan, para maganap ang mabuting balitang iyon. Amen. Para matupad yung mabuting balitang iyon, ipinarating po sa kanya, si Maria po ang
pinili po ng Diyos. Nung marinig ni Maria ang mabuting balitang ito, ang sabi po ni Maria sa talata po 36, ito ang kanyang ipinahayag. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. Mangyari sa akin ang iyong sinabi, na para bagang sinasabi ni Maria, sa akin na maganap iyan. Amen. Mangyari sa akin ang mabuting balitang iyan. Amen? Tinanggap niya ang mabuting balitang iyon at ang sabi ni Maria, sa akin na iyan maganap. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Magkaroon iyan ng katuparan sa buhay ko. Amen? Yung mabuting balitang iyan, magkaroon iyan ng katuparan sa buhay ko. Amen? Na ang bawat salita po ng Diyos, mga kapatid, alam po natin ay mabuting balita. Kung mabuting balita para sa ating kinikilala natin, mabuting balita ang salita ng Diyos, sa bawat naririnig mong salita ng Diyos, anong sasabihin mo? Mangyari yan sa buhay ko. Amen. Mangyari iyan sa buhay ko. Amen. Gugustuhin mo ba yon? Kapag mabuting balita, tatanggapin mo ba o aayawan mo? Siyempre dahil mabuti, alam mo mabuting ibubunga nun. Amen? At yung mabuti na yon, kauuhawan mo na ang lahat na iyong mabuti na yon sa iyo ay magkaroon ng lahat ng katuparan. Mangyari sa buhay mo. Amen? Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Sabihin nyo nga, mangyari ang sinabi mo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoong Jesus. Hallelujah. Sabihin mo ulit, mangyari sa akin ang sinabi mo. Amen? Ano yon? Mabuting balita na galing sa ating Diyos. Amen? Kung tayo'y isang taong makasalanan, anong pangangailangan ng isang taong makasalanan? Pagpapatawad. Amen. Pagpapatawad ang kailangan ng isang taong makasalanan. Amen. Sino dito hindi nagkasala? Taas ang kamay. Huwag mong sikuhin yung katabi mo. Tingnan mo na lang. Ayan. Mga kapatid sa Panginoon, lahat tayo may pagkukulang, di po ba? Ngayon, bilang isang taong makasalanan, nangangailangan tayo ng pagpapatawad. Amen. Ngayon, ito yung mabuting balita para sa isang taong makasalanan. Ang sabi po sa Ebanghelyo ni San Lucas, kabanata po ay 6 at talata po ay 37, pakinggan po natin ito. Hinahayag dito ang ganito, huwag kang humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kang magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Kung ikaw ay isang makasalanan, mabuting balita ba yung marinig mong magpatawad ka? Para ikaw ay patawarin ng Diyos? Mabuting balita ba yun para sa isang taong makasalanan na nangangailangan ng pagpapatawad ng Diyos? Na para makamta niya ang pagpapatawad ng Diyos ay kinakailangan magpatawad siya muna sa kanyang kapwa? Kung ikaw ay taong makasalanan at minimithi mo na ikaw ang pagpapatawad sa iyo ng Diyos, mabuting balita iyon. Dahil bakit? Makakamtan mo ang pagpapatawad ng Diyos kapag ginanap mo. Kapag naganap sa buhay mo yung sinabi ng Diyos, magpatawad ka. Kaya kung yun ay mabuting balita, sasabihin mo, mangyari sa akin ang sinabi mo. Parang sinabi mo, magaganap iyan sa buhay ko, gagawin ko iyan sa buhay ko. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Jesus,
Kung tingnan natin, ayon sa mabuting balita, inialay na ang buhay niya para sa atin, para mapatawad ang ating kasalanan. Amen? Ando doon na, naialay nga. Kaso mga kapatid, sinasabi ng Panginoong Hesus, para makamtan mo yung pagpapatawad niya, magpatawad ka muna. Diba? Hindi yan tawag nito, hindi yan nagiging mabuting balita kung hindi mo kaya magpatawad. Amen? Kung hindi mo hinahangad yung pagpapatawad ng Diyos, kung hindi mo hinahangad na maganap sa buhay mong pagpapatawad ng Diyos, hindi yan mabuting balita. Pero kung hinahangad mo ang pagpapatawad ng Diyos sa ating mga nagawang pagkukulang, mabuting balita iyan kasi ipinapaalam sa iyo ng Diyos kung paano mo makakamtan ang pagpapatawad ng Diyos sa nagawa nating kasalanan. Purihin po natin ang ating Panginoon. Kaya sasabihin po natin kay Lord, Lord, mangyari sa buhay ko yan. Amen? Matatanggap ko ang pagpapatawad mo dahil gagawin ko ito. Amen? Isa sa buhay, isasagawa ko ang sinabi mo na mabuting balita. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Di po ba? Sino dito gustong pagpalain ng Diyos ng siksik-liglig at nag-uumapaw? Mabuting balita ba yan? Di ba? Mabuting balita yan. Siguro pag sinabing, pagpapalain ka ng Diyos, siksik-liglig at nag-uumapaw, wala siguro magsasabing, ayaw ko niyan. Di po ba? Baka sasabihin mo, Lord, mangyari yan sa buhay ko, maganap iyan sa buhay ko. Amen? Para maganap yan sa buhay natin, ang sabi ng Lord, magbigay ka at ikaw ay bibigyan ng Diyos. Hustong takal, siksik-liglig at nag-uumapaw. Amen? Dahil yun ang mabuting balita gustong makamtan at ito yung pamantayan ng Diyos, edi gagawin natin iyon. Para mangyari iyon sa buhay natin, yung mabuting balitang iyon, gawin natin yung pamantayan ng ating Diyos. Amen? Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Malakas na papuri po sa Diyos. Minsan sinasabi po ng ating Panginoong Jesucristo, magkaisa kayo. Mabuting balita ba yung tayo nagkaisa? Amen? Gusto nyo ba yung sinabi ng Lord, magkaisa po kayo para yung pagsasama ng Diyos ay maranasan nyo? Dahil ang sabi po, kung saan may nagkakaisa, ang Diyos ay naruroon. Amen? Hindi naman nangangahulugan yun na tayo lahat minsan dito. Sabi nga ni Father kahapon sa misa niya, ang problema lang minsan sa atin ay ganito. Sabi niya, magki-Christmas party ngayon. Di ba? Pero minsan ang nabubunot mo, kaaway mo. Di ba? Sa tingin niyo po, nagkakaisa yung mga ando doon sa parting iyon? Hindi. Di po ba? Hindi. Ganon din sa atin. Nagkakatipon tayo sa harapan ng Lord, sa kanyang pangalan. Nagkakatipon tayo, sinasabi natin, nagkakaisa tayo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Pero ang katotohanan, minsan hindi tayo nagkakaisa. Kasi bakit? Hindi nagkakaisa ang puso natin. Amen? Hindi nagkakaugnay-ugnay ang puso po natin. Amen? May mga namamagitan. Amen? Kaya, ang sabi po dyan, kaya kung ang pagkakaisa ay dahilan para na kung saan tayo po ay samahan po ng Diyos, mabuting balita ba na tayo ay sasamahan ng Diyos? Mabuting balita po yun dahil ang sabi natin, wala tayong magagawa kung tayo hiwalay sa Diyos. Amen? Kung yun ay mabuting balita, igagawin natin, magkaisa tayo. Amen? Di ba? Kaya kung may tampo sa iyo yung kapwa mo, anong gagawin mo? Di suyuin mo. Puntahan mo. Amen? Para yung mabuting balitang ito ay maganap sa ating lahat. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri po sa Panginoong Hesus. Dahil mabuting balita, anong idinudulot ng mabuting balita? Ang idinudulot ng mabuting balita ay, ang sabi po dito sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata po 2, talata po ay 10. Sinasabi po ng salita po ng Diyos ay ang ganito. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan
sa lahat ng tao. Amen? Ang mabuting balita ay nagdudulot ng malaking kagalakan. Amen? Malaking kagalakan. Ang sabi po, dahil yan ay mabuting balita, mga kapatid, ang daladala niyan sa atin ay malaking kagalakan. Amen. Ngayon po, nung mabalitaan at sinabi po ng anghel na ito na ang dala niya mabuting balita ay magdudulot sa lahat ng tao ng malaking kagalakan dahil ito po yung pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Dahil ito ay yung pagsilang po ng ating Hesukristo. Nung matapos po ibalita yan ng anghel, ang sabi po ng mga ibinalita ito doon sa mga pastol, ang sabi ng mga pastol nung umalis na yung mga anghel na yon ay ganito, nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap. Tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin itong ibinalita sa atin ng Panginoon. Anong ginawa ng mga pastol? Yung nagbigay sa kanila ng malaking kagalakan na mabuting balita ay pinuntahan nila. Amen. Hinanap nila ang ating Panginoong Hesukristo. Kung saan naruroon ang ating Panginoong Hesus, na kung saan ibinalita ng anghel sa kanila, nagbigay sa kanila ng kagalakan, hinanap nila, pinuntahan nila ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi nga, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo, maging kagalakan natin siya sa buhay natin. Maging kagalakan po natin na gawin ang kanyang kalooban. Maging kagalakan natin na makasama ang Diyos na ito sa buhay po natin. Hinanap po nila, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesukristo kung saan naruroon yung pinagmumulang ito ng mabuting balita na nagdulot sa kanila ng malaking kagalakan. Pinuntahan nila. Saan natin masusumpungan si Jesus? Saan natin masusumpungan ang Panginoon? Sabi nila, halina kayo, punta tayo sa Bethlehem. Alam naman pumunta tayo ng Bethlehem. Amen? Ang layo po nun, di po ba? Pero ang tanong, sa panahon na ito, mga kapatid, saan natin masusumpungan ang ating Panginoong Hesukristo? Amen? Na siyang nagdudulot sa atin, siyang mabuting balita na nagdudulot sa atin ng malaking kagalakan. Ang sabi ng Panginoong Hesus, ganito, nung ako'y walang maisuot, pinaramtan niyo ako. Nung ako'y walang makain, pinakain niyo ako. Nung ako'y nauuhaw, walang mainom, pinainom niyo ako. Amen. Ang sabi ng Panginoong Hesus, ang sabi ng mga tao sa Panginoong Hesukristo, kailan iyan nangyari? Kailan ka namin nakitang walang damit? Kailan ka namin nakitang nagugutom at pinakain ka namin? Walang matuluyan at pinatuloy ka namin? Walang damit at pinaramtan ka namin? Nauuhaw at pinainom ka namin? Kailan nangyari yan? Kailan namin nakita na ganyan ka? Ang sabi ng Panginoong Hesus, ano mang ginawa nyo sa maliliit na ito, sa akin nyo ginawa. Ano mang ginawa ninyo sa maliliit na ito, sa akin nyo ginawa. Saan natin siya masusumpungan? Amen? Sa kapwa na nangangailangan ng tulong. Amen. Kung si Kristo po ang mabuting balita na nagbibigay sa atin ng kagalakan, mga kapatid, alang naman yung nagbibigay na yan ng kagalakan sa iyo ay hindi mo hahanapin. Amen? Yung makapagdudulot sa iyo ng malaking kagalakan, hindi maaring hindi mo iyan hanapin. Amen? Hahanapin at hahanapin mo iyan. Dahil siya ang nakapagbibigay sa iyo ng tunay na kagalakan. Ngayon, ang sabi po, masusumpungan po natin siya sa pamamagitan ng maliliit na nangangailangan ng tulong. Amen? Kaya kung kagalakan mo, si Kristo ay nagbibigay sa iyo ng malaking kagalakan, maging kagalakan natin ang gumawa ng mabuti sa maliliit o nangangailangan ng tulong.
Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Tanawin po natin doon ang ating Panginoong Jesus. Amen? Tanawin natin ang Panginoong Jesus sa mga kagaya po nila, mga kapatid, sa ating Hesukristo. Mahirap bang hanapin si Jesus sa panahon pong ito? Amen? Minsan, ang nakakalungkot, mga kapatid, di ba? Marami tayong mga kapatid na minsan andyan lang sa Pilipinas, di po ba? Sa Pinas, minsan makikita mo, andyan lang sila sa tabi-tabi, minsan nakatunghay lang gano'n. Amen? Nakaganon lang yung kamay, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo. Pero alam niyo po, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesus, minsan dinadaanan lang natin sila. Inishare ako nung nakaraan. Alam niyo po, minsan naka-duty po ako sa Amor Solo, na magdamagan kasi yung duty namin noon, pre-over and counseling. Noong ako'y pauwi na, kasi ang duty namin noon ay nagsisimula ng 6:00 ng gabi po, natatapos ng 6:00 ng umaga. Wala pa kasi mga cellphone noon. Landline pa lang meron noon. Ngayon po, nung pauwi na ako, ang sabi ko sa sarili ko habang sakay ako ng MRT pauwi, sabi ko, Lord, sa ginagawa kong itong paglilingkod, kailan kaya kita makita ng mukhaan? Di ba mayroong awitin na kung saan ay pagising ko sana, ikaw o Diyos ay kapiling na. Di ba may isang awitin pa na mukha mo'y mamasdan. Amen? Mukha mo'y mamasdan. Sabi ko, Lord, sa ginagawa kong paglilingkod, kailan kaya kita makikita ng mukhaan? Siyempre, bilang naglilingkod, kauhawan mo yun eh. Amen? Yung Diyos sa pinaglilingkuran natin, kauhawan mo talaga siya eh. Kaya yun ang tanong ko, habang ako nandoon nung sandali na sakay ng MRT. Pagdating ko po sa Cubao, bumababa ako sa hagdanan sa MRT. Habang ako bumababa dun sa may farmers po sa Cubao, mayroon pong tawag po nito na matandang namamalimos. Siguro mga ilang hakbang doon sa may hagdanan mula sa baba. Pero yung matanda na yun, dinaanan ko lang. Dinaanan ko lang po. Tapos may bata akong kasalubong, paakyat siya. Pero nung ang bata napatapat sa matanda, yung bata yumuko, napalingon ako nung yumuko yung bata. At nung lumingon ako, ang nakita ko po, yung matanda po, may hawak-hawak na 50 pesos po. Hawak-hawak niya. Pero pinagmamasdan niya. Parang duda siya kasi bata ang nagbigay. Bata ang nagbigay. Tinitingnan niya mabuti, pero nung mapagtanto ng matandang iyon, natunay yung binigay ng bata, nakangiti siya. At sinundan niya ng tingin yung bata, papaakyat. Hagdan. Ako naman, tumuloy lang ako. Nung ako patuloy na, nung sandali na yan, ay ang katanungan sa isipan ko na dumating, nagawa mo na ba ang ginawa ng bata? Nagawa mo na ba ang ginawa ng bata? Pero sa totoo lang, hindi ko pa nagawa yun. Magbigay ng limos na 50 pesos, minsan piso lang, dami ko pang sinasabi eh. Hindi po ba? Hindi ko pa nagawa po yun. Dahil hindi ko pa yun nagawa, na-share ko to sa inyo, di ba? Hindi ko pa yun nagawa. Ang sabi ko, Lord, kung may po ako madaanan na ganon, bibigyan ko masigit sa binigay ng bata. Pero alam niyo po, mga kapatid, isa lang tanong ang tugon sa akin ni Lord. Hindi naman yun ang ginawa ng bata eh, yung magbigay ng limos. Ang ginawa ng bata, pinasaya niya ang buhay ng matandang iyon. Amen. Pinasaya niya yung buhay ng matanda pong iyon. Nakapagdulot siya ng kasiyahan. Marami tayong minsan kayang ibigay. Ang tanong, nakapagpapasaya ba sa kanila? Tunay ba na yun ang kanilang pangangailangan? Amen? Yun ba talaga ang makakabuti para sa kanila? Kaya sabi ko, Lord, ang tanong ko nung oras na yan, ibinalik yung tanong ko, kailan kita makikita ng mukhaan? Diba? Makikita mo si Lord. Hindi lang dapat makita mo si Lord sa kapwa mo na nangangailangan, kundi mismo sa'yo makita din ang Diyos ng taong nangangailangan.
Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoon. Kaya kung ang Lord na ito ay nagiging nagdudulot sa ng kagalakan at doon natin sa masusumpungan, maari minsan sa mga taong tulad nito, maging kagalakan gawin iyan. Amen. Abutin natin ang Panginoong Hesus sa pamamagitan nila. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Kristo. Malakas na papuri po sa Diyos. Dahil mabuting balita, ito po ay nagdudulot ng pag-asa. Ang pag-asa ay tinatanawan po natin na yan ang magbabago ng lahat sa buhay natin. Amen? Yan ang magbabago ng lahat sa buhay po natin, mga kapatid. Yung pag-asa na yan. Anong mayroon? Ang ipinangalat nila ang pagdating ng ating Panginoong Kristo, ipinangalat nila ang ating Panginoong Kristo, anong mayroon sa pangalan na ito na kanilang ipinangalat? Na ang mga tao nung sandali na yan ay nagsilapit sa ating Panginoong Jesucristo. Kung wala silang nakikitang pag-asa sa ating Panginoong Jesus, hindi sila magsisilapit sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Subalit nung sandali na yan, isang malaking pag-asa ang dala-dala ng mabuting balitang ito para po sa kanila. Pag-asa na inaasahan nila, ito ang magbabago ng kanilang buhay. Sa pangalan ni Jesus, kakamta natin ang tunay na pagbabago ng ating buhay. Tingnan niyo si Sakeo. Si Sakeo nagbago ang buhay. Diba? Anong pagbabago sa buhay ni Sakeo? Ang dating Sakeo nagahaman sa kayamanan ng mundong ito at walang pagmamahal sa kanyang kapwa, natuto magmahal sa kanyang kapwa. Amen. Natuto magmahal sa kanyang kapwa. Ang Sakeo na dati, mga kapatid, nung sandali po na yan, ay wala nang inaasam, kundi kung ano ang makuha sa kanyang kapwa. Subalit isang araw, nung ang Jesus na ito ay tanggapin niya sa kanyang tahanan, patuloy niya sa kanyang tahanan, nagbago ang kanyang buhay. Nagbago ang kanyang buhay. Ang hindi magagawa ng kayamanan ni Sakeo sa kanya, mga kapatid, nung sandali pong iyan ay ipinagkaloob sa kanya ng ating Panginoong Jesucristo. At ano yung hindi magawa ng kayamanan sa buhay ni Sakeo? Ang sabi ng Panginoong Jesus, dumating sa tahanang ito ang kaligtasan. Dumating sa tahanang ito ang kaligtasan. Amen. Na kung saan, mga kapatid, sa ating Panginoong Kristo, yung kaligtasan pong iyon, mga kapatid, na ipinangako ng ating Panginoong Kristo, dumating sa tahanan po ni Sakeo, yun ang nagbago ng kanyang buhay. Amen. Yung pagmamahal na ipinadama ni Jesus kay Sakeo, na kinamumuhian ng lahat ng kanyang mga kababayan sa kanyang paligid dahil itinuturing siyang isang traidor ng kanyang mga kababayan dahil sa pagmamahal ng Panginoong Hesus sa isang taong makasalanan tulad ni Sakeo, nagbago ang kanyang buhay. Amen. Nagbago ang buhay ni Sakeo. Ito ang mayroon sa pangalan ni Jesus. Ang tanong ko po, nabago na ba ng mabuting balita na inyong napakinggan ang buhay nyo? Huwag niyo akong tingnan ng ganyan. Ay. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Kristo. Amen. Dapat kung ito'y mabuting balita ang ating napapakinggan sa lugar po nito, mga kapatid, dapat yung mabuting balita pong iyan, kapatid, ay nagdulot iyan ng pag-asa sa buhay natin. At ang pag-asa, yan yung inaasahan natin, magbabago sa atin. Amen. Na dapat nabago ang buhay natin sa pamamagitan ng mabuting balitang ating napapakinggan. Amen? Kasi kapag ang buhay mo'y binago ng mabuting balitang ito na galing sa ating Panginoong Kristo, ang buhay mo na yan ay magiging kagalakan para sa iyo na ialay iyan sa ating Panginoong Jesucristo. Yung buhay na yan ay magiging kagalakan para sa iyo upang, mga kapatid, paglingkuran ang ating Panginoong Jesucristo. Magiging kagalakan sa buhay mo na patuloy sambahin ang ating buhay at makapangyarihang Diyos. Tumayo po tayong lahat.
mabuting balita. Amen. Sabihin mo, mangyari sa akin Mangyari sa ang lahat ng sinabi mo. Amen. Lahat ng sinabi ng Panginoong Hesus para sa ating ikabubuti. Para sa ating ikabubuti. At yan ang nais ng Diyos, pumuno ng buhay ng bawat isa sa atin. Yuko natin ang ating ulo, pikit natin ang ating mga mata. Hallelujah. Salamat, Panginoong Hesus. itinitibok ng aking puso sa'yo ay sumamba. Yes, Lord. At magpasalamat dahil Binago na ba ng mabuting balita ang tibok ng puso mo? naganap sa buhay ko ngayon ang kadakilaan mo. Lord God, hallelujah. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Itinitibok ng aking puso sa'yo ay sumamba. At magpasalamat dahil sa dakila mong gawa. Naganap sa buhay ko ngayon ang kadakilaan mo. Purihin ka, Jesus. Purihin Hayaan mo mahayag sa buhay mo ang kadaklaan ng Diyos. Hayaan mo makita sa buhay mo ngayon. Hallelujah. kalakasan ko ang sumamba at magpuri sa'yo. Yahweh, purihin ka sa bagong buhay ko. Yes, Lord, para sa iyo, Lord, ang bagong buhay na talo mo sa amin. Salamat sa mabuting balita, Lord, na nagbago sa bawat isa po sa amin, Panginoong Jesus. Salamat, Lord, sa mabuting balita na nagbago ng tibok ng puso po namin, na dating walang pagmamahal sa iyo, Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Na dati, Lord, hindi maramdaman ang sarap ng pagsamba sa iyong harapan. Pero ngayon, Panginoong Jesus, punong-puno ng kagalakan na sumasamba sa iyo. Hallelujah. Kalakasan ko ang sumamba at magpuri sa'yo. Salamat, Panginoon. Salamat. Salamat, Lord, sa buhay na tinuruan mong sumamba sa iyo. Salamat, Panginoon Jesus. Sa bagong buhay ko. Yes, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Diyos, sa buhay na dating alipin, O Diyos, ng kasamaan. Pero tinuruan mong sumamba sa iyo, Diyos. Tinuruan mong magmahal sa iyo, Panginoong Jesus. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat. Hallelujah. 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 Salamat, Lord, sa bagong buhay na ito. Salamat, Panginoon. Kagalakan ko ang sumamba. Salamat, Panginoong Jesus. Hallelujah. 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 Oh, purihin ko, Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka sa bagong buhay ko. Purihin ka sa bagong buhay ko. Purihin ka sa bagong buhay. Salamat, Panginoong Jesus. Ihayag mo sa buhay mo ang kadakilaan ng Diyos. Ihayag mo sa buhay mo ang kabutihan niya.
ihayag mo ang pagmamahal niya para sa iyong kapwa. Ipadap mo ang Diyos na sumasa iyo sa bawat taong nakakasalamuha mo. Panginoong Jesus, salamat po. Salamat na ang buhay namin patungo sa kapamakan, iniligtas mo at dinala mo, Panginoon, sa isang ligtas na lugar. At alam namin, Lord, ang pinagdalhan mo sa amin na banal mong gawain ay lugar na kung saan kami ay nananatili sa banal mong kalinga. Salamat, Panginoong Jesus. Patuloy mo, Panginoong Jesus, na ang bawat isa po sa amin ay gabayan. Patnubayan mo po ang bawat hakbang namin, Lord, ang bawat gagawin namin, Panginoong Jesus. Patnubayan mo kami, Panginoong Jesus, na ang lahat ng aming gagawin, Panginoong Jesus, magawa po namin ayon sa iyong kalooban para sa karangalan ng iyong banal at dakilang pangalan. Dalangin namin, Panginoon, na ang buhay ngayon, mayroon po kami na kaloob mo buwat sa buong mabuting balitang hatid mo po sa amin. Ay buhay, Ama, na dalangin po namin, pakaingatan mo na yung mapagpalang kamay nang hindi na po kami mapalayo po sa iyo. Bagkus ang buhay na to'y patuloy namin ilaan upang ikaw ay maparangalan. Salamat, dakilang Diyos. Salamat. Taas natin ang mga bagay na nais natin taas sa ating Panginoong Jesus. Dakilang Ama naming nasa langit, narito ang kahilingan ng bawat isa na nakatayo ngayon sa iyong banal na harapan. Dalangin ko po, Ama naming nasa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesus, anuman ang kanilang kahilingan, huwag mo nawang ipagkait, bagkus ipagkalumok sa kanila, Ama, sa ngalan ng aming Panginoong Kristo. Ilagay mo sa kanilang mga kamay ang lahat ng mabubuting bagay na kanilang kailangan araw-araw at ipagkaloob mo rin lahat ng mabubuting bagay na kailangan ng kanilang mga mahal sa buhay. Ipagkaloob mo, dakilang El Shaddai. Lagi mo po silang alalahanin, dakilang Diyos, at dalangin po namin ang iyong paningin ay ilagi mong ituon po sa amin. At inihiling ko po, Ama naming nasa langit, saan man sila pumaroon, sa ngalan ng Panginoong Hesus, patnubayan niyo po sila at ang bawat dalangin nila ay iyong dinggin at ipagkaloob. Manahan ka sa puso namin, Panginoong Hesus. Panahanan mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoong Jesucristo. At tulad ng iyong pangako, huwag mo kaming iwan. Huwag mo kaming pababayaan. Sa bansang ito, Ama, dalangin ko po, patuloy ka maglaan sa kanila ng mabubuting bagay at tagumpay sa kanilang buhay, Ama. Tagumpay sa kanilang mga pangarap. Tagumpay sa lahat ng mga mithi inilang gawing mabuti para sa kanilang mga mahal sa buhay. Salamat, dakilang Diyos. Patuloy mo kaming biyayaan ng magandang kalusugan at patuloy na kalakasan. Kasama po ng aming punong lingkod, si Brother Mike. Patuloy mo ang may pagkaloob sa kanya ang magandang kalusugan at kalakasan, dakilang Diyos, Ama, at ang patuloy na magandang tinig, o Diyos, upang patuloy po naming marinig ang iyong mabuting balita sa pamagitan ng iyong punong lingkod. Salamat, dakilang Diyos naming nasa langit. Lukuban mo ang bansa na ito na aming kinaroroonan ng iyong malabay na pakpak, dakilang El Shaddai, upang patuloy kaming mabuhay sa iyong banal na kalinga. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan natin, pasalamatan ang ating Panginoong Jesucristo. Samahan kayo ng Diyos at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Amen. Let us give thanks with a grateful heart. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang lingap. Salamat, ibinigay niya si Jesucristo. Salamat.
mananatili po tayong nakatayo, atin pong dasalin ng Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan yung makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, mugkat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos ng tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamanmang araw kung dumating. Kahit na mabawal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarorosahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo abuting ika'y mapahamak at walang daratan, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit sa dago ika'y maparoon, tiyak ingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas, nang hindi masakta ng mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila ay kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpatala ko ng mga balang upang salantayin ng lupeng ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ng kanilang kasamaan. Tiringin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. God bless us all. See you next Tuesday. See you tomorrow. Ba't nakapokus sabi? What the?